Nasubukan mo na bang magluto ng chicken guisantes? Kung hindi pa, para sa iyo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo ng chicken guisantes. Simulan na natin ating pagluluto. Magpapainitan tayo dito ng kawali. At once uminit na ito, maglagay na tayo ng mantika. Kaunting mantika lang, sapat lang sa ating gagawing pagigisa. At nang uminit na nga yung ating inilagay ng mantika, naglagay na ako dito ng sibuyas. Isusunod naman natin ilagay itong ating bawang. Sa bawang naman ay dinikdik ko na ito, saka hiniwa ng maliliit. Igigisa nga natin to hanggang sa lumabas yung aroma nito. Kapag ganito na itsura ng ating bawang at sibuyas, nalanta na ito at lumabas na aroma, ilalagay na din natin itong ating karneng manok. Balang ginawa ko lang dito ay pinahiwa ko lang ito ng pang serving size sa aking pinagbilhan. Ang gagawin naman natin dito ay isasangkot siya natin to hanggang sa magkulay light brown ng kulay nito. Tulad ng nakikita nyo. At kapag ganito na itsura ng ating karneng manok, maglalagay na din tayo dito ng mga iba pa nating pampalasa. Unang inilalagay ko nga dito, itong ating tomato paste. Ang gagawin ko naman dito ay igigisa ko ito ng bagya para mabawasan yung asim nito. Medyo maasim kasi ito dahil concentrated. Ihalo lang natin ito hanggang sa kumapit ito dito sa ating karneng manok. At once mahalo na natin ito maigi, ilalagay na din natin itong ating tomato sauce. Bali isang pouch ng tomato sauce yung aking inilalagay dito. Inubos ko na ito. At haluin din natin ito para kumapit ito dito sa ating karneng manok. At this point naman ay maglalagay na ako ng tubig. Mga kalahating baso ng tubig yung aking inilalagay dito. Sapat na ito para maluto itong ating karneng manok. At para mas maging malasa yung ating nilulutong ulam, lagyan din natin ito ng isang pirasong chicken cube. Tatakpan nga natin ito at papakuloy natin ito kahit mga 10 minuto. Pakalipas ng 10 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman sa parte nito ay magsisimula na ako magtimpla. Ang gagawin ko nga dito ay titikman ko muna ito para alam ko kung saan ako magsisimula. At dahil nga hindi pa tayo naglalagay dito ng paminang durog o black pepper powder, maglalagay na tayo. At nakukulangan din ako sa alat dito, kaya naglalagay ako dito ng patis. Kung wala naman kayong patis, okay lang yung asin, walang problema yan. At naglalagay din ako dito ng asukal. Ang asukal naman ay pambalansi sa lasa ng ating soso sabaw. At this point, ilalagay na natin itong ating guisantes o green peas. Ang inilalagay ko nga dito yung process na or nasa lata na. Pero kung may sariwang guisantes naman kayo ay walang problema. Okay lang naman sariwa yung ilagay. Naglagay na din ako dito ng bell pepper. Hiniwa ko na ito ng pahaba. At this point ay haluin lang natin to para pumailalim ito. At tatakpan natin to at isimmer lang natin to kahit mga 5 minuto para tuluyan na nga maluto itong ating karneng manok. At makuha din natin yung lapot na gusto natin sa ating sabaw. At makalipas ka ng 5 minuto, binuksan ko na nga ito. Dito nga ay lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Pwedeng-pwede na natin ito i-serve. Ito na nga yung ating chicken guisantes. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!